bayan, sa ating mundo. Ang una po na malimit po nating tinatanong, bakit po tayo nag-live? Dahil sa gusto po nating ipaliwanag sa ating simpleng explanation, no, kung ano ba yung mga big event na hindi po alam ng mga ordinaryong tao na katulad natin. Tayo or mahirap, sometimes you are not really observant and vigilant of what is really happening. We have already a lot of countries experience coronavirus. Alam mo, sa totoo lang, sabihan man ninyo ako na ipokrito, hindi po ako apektado dyan sapagkat there are group of elite or cabal community who wanted to destroy humanity. At gusto nilang tabunan ang tinatawag na global currency receipt and at the same time, recession. Tinapat nila ang paglabas ng tinatawag na coronavirus, yung outbreak na yan, klarong-klaro po naman talaga napakanaya ng mga cabal community, yung mga elite community na kung saan ay natatakot pag-usapan ang global recession, ang problem sa global economy, at the same time, yung tinatawag po natin na global currency receipt. Can you just imagine that? Pumutok ang coronavirus na taon talaga sa pag-meeting ng mga leaders diyan po sa Davos. Okay? Hindi ba kayo nagtaka niyan? Kaya ako, I am very ordinary person. Pero hindi po ako nagugulat kung ganun ang kanilang... No? There are some report that pakana po yan na tinatawag po natin na global economic problem. So, dapat ganito yan. Magpasalamat tayo, magmasid tayo sa inyo. Darating ang panahon that Maharlika Nation will not giving any update because yan ang panahon na kung saan hanap-hanapin ninyo. Other peoples, other group of claimants of the wealth of the nation, gawan ninyo ng paraan kung paano po ninyo bigyan ng pag-asa, paano po ninyo ikalat sa buong mundo at bawat isang tao sa mundo makakaramdam, makakatikim ng biyaya ni Bathala kung kinukonsider po ninyo na kayo ang claimant ng tinatawag na wealth of the nation. But remember, ito lamang po ang aking sinasabi sa lahat ng mga naniniwala sa akin. Lahat wala at tumatayo sa pakikipaglaban ng Maharlika Nation, sa pakikipaglaban na dapat gawin na po ang utos ni Bathala na ikalat ang kanyang kayamanan sa taong may mga mabusilak na puso. At the same time, kahit masama ka, makakatikim ka pa rin. Hindi ko maiintindihan bakit ang mga tao pinag-uusapan pa ang coronavirus kaysa sa tinatawag na nakaambang na global currency receipt, at the same time global recession, na ang ibang country nag-declare na po ng kanilang swapping of currency sa mga bansa na kung saan ayon po sa kanila ay meron pong backup ang kanilang currency. Uulitin ko, people of the world, no countries are allowed to print currency without gold backup, including the Republic. Kaya darating ang panahon, huwag ninyo akong sisihin sapagkat hindi po ako nagkulang bilang spokesperson ng Maharlika Nation ng paalala sa inyo at pang-intindi sa inyo. Pinapaintindi ko kayo ng bukal sa aking loob. Tinatanggap ang lahat ng pangahamak sapagkat sinusunod ko kung ano ang tugon ng taong nasa likod ko na magpakumbaba. Ang lahat ng mga taong alam ko hindi pa nakagawa ng kasalanan sa akin sapagkat yun po ang aking nararamdaman. Humility. Darating ang panahon, wag na wag din nyo akong sisihin. That is why calling the attention of Central Bank of the Republic of the Philippines, iboyang-yang ninyo sa mundo ang estado ng sinasabi ninyong in terms of currency. Huwag ninyong lukuhin ang mga Pilipino, huwag ninyong lukuhin ang mga lumad, ang mga indigenous people na hindi kayo mag-react dyan.
Because ikutin man ninyo sa buong mundo, ako lamang ang nananawagan na ibuyangyang ninyo ang aklat ninyo dyan in order that the Filipino people, each citizen of the Republic of the Philippines and Maharlika Nation will be knowledgeable. You are handling a gold backup. Na po ang global currency receipt. Alam po yan ng ating mga economic managers. Yan ang aking paulit-ulit na sinasabi. Why? Simula nang nag-declare ang spokesperson ng Maharlika Nation in accordance to the guidance of Bathala and person behind me, Universal Divine Government Declaration, nagsisimula na po ang pag-count ng mga araw. Imbis sana ang aking panawagan sa mga taong nakikinig sa akin, imbis sana na batikusin ninyo ako, magtanong kayo kung kailan mapalitan ang G-Zion, gawa kayo ng paraan na ipaliwanag sa mga tao that the Maharlika Nation and at the same time the tribal government under Universal Divine Government has already a legal tender wherein ang gagawin lamang po ng is to acknowledge because this is an independent nation. Very clear po sa explanation ng ating attorney, ng ating Chief Justice ng International Tribal Court that the state act or the state law is a what we call the national law is law of subordination. While the law na kung saan tinusunod dito customary law and at the same time adhering the principles of United Nations Declaration for the Rights of Indigenous People, international law. That is why ilang beses kong sinabi that the central bank need not to approve the legal tender of tribal nation. Instead, acknowledge it. Yun ang nganong hindi magawa ng central bank. Now, I will give benefit of the doubt. Nagbigay kami ng sulat sa inyo. 2 beses sumulat ang Maharlika Nation sa inyo. Hindi po ako magkamali na hindi nyo po nababasa yan. Nababasa ninyo yan. We inform you in order not for us to seek the approval. Very clear po yan. Tandaan, people of the world and people of the Republic of the Philippines, we wrote, no? We send email to Bangko Sentral ng Pilipinas their approval. We wrote address to the central bank in order for the central bank acknowledge the legal tender of indigenous people. Iba yung approval, iba yung acknowledgement. People of the Republic of the Philippines and people of the world who are not privy of what I am talking at this point of time, there are a lot of banks, again, waiting for the signal of the central bank. Once the Central Bank of the Republic of the Philippines acknowledge na makakapasok na sa Pilipinas, i-acknowledge nila ang pera ng mga lumad. Alam mo, nung nag-declare tayo ng G-Zion as a legal tender ng Maharlika Nation, kung ang ating mga lider ng gobyerno kinagat ito, nakipag-usap sa representative ng Maharlika Nation, tapos ang problema ng gobyerno at the same time ng buong mundo. Tingnan ninyo, baha, lindol, the budget of Maharlika Nation intended to Taal Volcano is a matter of 3 billion pesos. Kung pumapayag lamang sana, kung inacknowledge lamang ng central bank at hindi po nila ito hindi po nila ito tinutulugan. That's why we respect the central bank, the authority of central bank to acknowledge. Katulad lang yan ng dollar. Pinapasok ninyo ang dollar sa Pilipinas. Inacknowledge ninyo as a legal tender ng United States of America. Ang Hong Kong dollar, inacknowledge ng central bank as a legal tender of Hong Kong. The Chinese, yen, ninyo
where in fact, triple ang laki ng G Zion kumpara dyan sa mga nabanggit ko, wherein those currency became fiat. That is why I'm questioning the authority of Bangko Sentral ng Pilipinas. Not as a spokesperson of Maharlika Nation, but as an ordinary creation of Bathala. Nganong dili ninyo kayang i-acknowledge? What's wrong with you? Where in fact, our value, the value of G Zion is 200 pesos. Hindi ito pera-pera. Ito ang panahon na tubusin ang kahirapan ng buong mundo. Mayroon pa mga tao na nakipag-communicate sa United Nations, imbes na magtanong kayo, tumulong kayo sapagkat para sa inyo ito. Hindi ito para sa isang tao lang, where in fact you don't have any idea fully who is person behind me. No? Ganon lang kasimple yan. They are waiting. Banks, not only in the local banks here, but national banks, waiting for the go signal of Bangko Sentral ng Pilipinas. Actually, marami nang nakatanggap na G Zion. Pumupunta sila sa dito sa Pilipinas. Waiting for the go signal. Not an authority to tell whether the currency G Zion is fake or not, legit or not. They are waiting for of Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit hindi mag-meeting ang board ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Why you did not address this issue? Nakakahiya ito kapag halimbawa, bigyan ko kayo ng isang idea Look at what happened now in Lebanon. You are all knowledgeable because you have what we call this. You have what we call this access on the internet. I will give you basic example, and this is reality. The currency of Lebanon is lira. They are not allowed already dollar to penetrate in Lebanon. Wala ng value ang dollar sa Lebanon. Saan sila nagpapasinsilyo ng kanilang pera? Ang pera ng Lebanon matatanggap lamang sa France. There is an exchange between Lebanon and France currency. Anong mangyayari kapag halimbawa tinanggap ng Africa at ng India ang G Zion? Sampal dito sa ating mga kapatid na mga lumad, na mga IPs, na mga Maharlikans, na mga Pilipino na may dugong Maharlika. Imbis sana na maging negatibo kayo, dapat suportahan ninyo. I don't care ano mang gusto na pera na kukunin Swiss plan, sa Swiss bank, so whatsoever. Hindi nga kahit gaano pa kayo ka-organization, tandaan ninyo, walang pera ang World Bank na ibibigay sa inyo. Yan ang tandaan ninyo kahit kayo pa ang may susi ng account. Kahit kayo pa yung sinasabing sole signatory. Kahit sino pang hari kayo dyan, kingman or queen kayo na nagpa-claim kayo na hari at saka queen kayo, kahit na ano pang organization sa inyo, anong ibibigay ng World Bank sa inyo? Fiat currency na nga sila. And once, you must acknowledge Maharlika Nation because there is no country allowed to print currency without gold backup. Ngayon, I challenge the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayo ang kung gumaganap upang maayos ang sistema ng pananalapi ng ating bansa. You regulate all the banking system here. For example, I will open a bank, then you approve our license or regulation. You regulate. Diba? Ganun na kasimple ang inyong role. Why not? It's very hard for you to acknowledge that there is a ng mga lumad. Ang mga IPs.
Regardless of the claim, kung ano man yung claim ng NCIP, I don't care your claim. Because first and foremost, you violate your mandate to protect the dignity of ICC's IPs. So this is now the time for you to be enlightened. What happened now in China? What happened now to other parts of the world? There are a lot of what we call these diseases. Tingnan ninyo, natabunan ang tinatawag natin na, you know what transpired in the Davos in Economic Forum? Have you tried to ask that? What I am talking is based on the, what we call Intel report. You are not really knowledgeable of what is the report of Jizara and Nizara. Where in fact, I have my followers here that they are really knowledgeable. Wala ang Maharlika Nation issue sa inyo na yung kaharian ninyo, sa inyo na yung mga claimants ninyo. Pero hindi kayo makakatulong sa tao kung puro pride ang paiirali ninyo. What is the purpose of claiming that billions of infinite accounts sa World Bank, sa Swiss Bank, na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa 8 central bank of the world, kung hindi nyo man ang mabigay isa-isa sa mga tao? That is why gold can be distributed to human in a form of currency. That is why I am explaining to you very clear explanation. No one in this world, no one speak out just like what I am doing, because I believe the wisdom of Bathala that this is now the time for him to redeem all his wealth and be distributed to all his creation, chosen people. That's why I challenge the Bangko Sentral ng Pilipinas. If I am talking hearsay here, this is now the time to expose the gold deposit or the gold deposited in the 3rd floor of Central Bank. That is very specific. Yung mga naghahawak ng certificate na bullion of gold, you cannot produce currency because you are not a nation. Unsaon ninyo ng 1,000 metric tons, 100,000 metric tons, 92,000 metric tons of gold. Pakaon mo na sa tao? Ipakain mo yan sa tao? You claim that you are the claimant. You claim that you are supposed to be the one who redeemed the wealth of the nation. Now, where is your nation? That's very simple. Hindi nyo ba naiintindihan? Upon declaration of universal divine government, nagbibilang tayo ng araw. 1 taon, 2 taon, tapos na ang pagpapakain ng Maharlika Nation. Tapos na ang pagpapakain ng mahal na ina. And the next that is judgment. If you are really spiritually developed, you know what I am talking. I know there are spiritual group connected already, wanted to connect. Suriin ninyo ang inyong mga puso kung paano kayo nagsimula. I don't have any question about your title. Kaya hindi na ito panahon ng pagbabangayan. Hindi na ito panahon ng pagpatataas ng ihi. Panahon ito ng pagkakaisa. That is why, if you surrender your certificate, we will give you a budget in a form of Golden Zion and help the government realize through central